Ayun. Ayun. Good evening pala. Ay, good morning na pala. Alauna na pala ng madaling araw. Naisip ko lang gawin yung video na to para ma-enlight ulit kayo. Video to, paalala o let's say warning na tayo ay nasa huling panahon na. Ano ba dapat ang gagawin natin? Maging aware tayo sa lahat Yan, ito. Pag-usapan natin ang video na to, pinamagatan ko to, ang mga patibong. Patibong. Yan, tandaan nyo ang mga patibong. Hindi ko kayo bibigyan ng ganong mga verse dito. Kumbaga enlightenment to para kayo ay maliwanagan na kung ano ba talaga nangyari simula sa lumang tipan hanggang bagong tipan. Hindi ko pinapakita yung mukha ko kasi nag-iingat din, ganoon talaga. Pero sabihin ko sa inyo, katulad ng sabi ni Jeremias 6:16, diba? Magsitingin kayo sa mga daan, hanapin nyo ang dating landas. Isipin nyo, lumantipan nyo na. Nung lumantipan, nagsimula lahat kay Moises. Tandaan nyo? Si Moises, pinalaya niya mga Israelita sa kamay ni Ramses, sa kamay ng Ehipto. Pinalaya niya. Tandaan nyo, pinalaya. Hanggang kay Josue, hanggang kay David, hanggang kay Haring Solomon, at sa mga sumunod pang maliliit na propeta. Yan, katulad si Isaiah, si Jeremias, Malakias, etc. So, ngayon, kung isipin nyo, itong mga propetang to ng lumang tipan, wala naman silang sekta, di ba? Halos lahat naman sila ay malaya. Tama, di ba? Halos lahat sila malaya. Wala namang nagpaparehistro sa gobyerno dun sa mga yun. Di ba? Kasi direkta sila sa Ama, direkta sila sa Diyos. Lahat ng hinanaing, lahat ng daing, direkta sila dun sa Ama. Wala silang dinadaan ng tao, direkta sila, tandaan nyo, direkta. Ngayon, ito. Sa panahon naman natin ngayon, nabaliktad na. Una, sa lumang tipan, kung titingnan natin, di ba sinisilip ng mga sekta, sa lumang tipan, meron ng Trinity. Diba? Nalangin natin ang tao sa ating wangis at larawan. Natin, ay nang sinisilip nita, natin. Which is, may sense din naman. Totoo naman natin, madami. Diyos Ama at Diyos Anak. Tama naman Kaya lang, kung makikita nyo, sa lumang tipan, mababasa nyo, sa lumang tipan, wala pang Jesucristo dyan, di ba? Ang pinanghahawakan lang dito ng mga sekta, Diyos Anak. Kasi nabasa nila doon sa natin. Tandaan nyo di ba? Totoo naman. Doon sa natin, doon ang sinisilip yan lagi Totoo naman. Pero, kung babasahin nyo ang buong lumang tipan, iisang Diyos lang ang pinakikilala, hindi ba? Ang Ama lang. Ama. Tandaan nyo ang Ama lang. Wala siyang Panginoon ng mga hukbo. Di ba? Ang Ama o yung tinatawag na Panginoon ng mga hukbo. Tandaan yan. Iisa lang yun Iisa lang. So kung maunawaan natin ang buong lumang tipan, oneness. Literally pag binasa nyo buong lumang tipan, oneness. Pero ano nangyari? Diba? Sa lumang tipan, ang dinala ni Moises, 10 utos, at yung mga
iba't ibang utos niya, mga baba ng Diyos. Pero kung titingnan natin, ang talagang matitira lang doon ay ang 10 utos. Tandaan nyo 10 utos. Yung sa Levitico at ilan doon sa Exodo bilang, kung mababasa natin, maunawaan natin ang bagong tipan, di ba ang sinabi doon sa Roma, ang na kay Kristo Jesus ay wala ng anumang hatol. Dahil pinalaya na ako sa kautusan ng kamatayan at ng kasalanan. Tama ba? Basa niyo yan. Nasa Roma yan eh. Roma 8:1, 2. Yan. So, titingnan natin. Pinalaya na tayo sa kautusan ng kamatayan. So, ibig sabihin, malaya na. Tandaan nyo during Jesus Christ time yan Ngayon, nung namatay si Yesu Kristo, at bago siya mamatay, di ba? Sabi niya, bago ako mawala, nag-warning na siya noon na marami na maglilitaw ang bulaang propeta, bulaang Kristo. Bago siya mawala nun kasi binitawan niya muna yung salita na yun bago siya mamatay. So buhay pa siya nun. Okay, sige, doon na tayo. Ngayon, balik ulit sa lumang tipan kay Jeremias ulit Jeremias 6:16, dating landas. Pinapahanap sa atin ng Diyos ang dating landas. Tandaan nyo dating landas ang pinapahanap sa atin. Doon tayo pinapatahak sa dating landas. Ibig sabihin, kung dating landas ang basihan natin, lahat tayo dapat malaya. Diba? Katulad tayo ng mga Israelita na pinalaya ni Moises. Pero anong sabi doon sa Jeremias 6:16? Sa huling sentence, diba? Ngunit, hindi kami magsisipaglakad doon. Which is, natupad na ngayon sa generation natin. Simula nung namatay si Yesu Kristo at yung mga apostol niya kasama na si Pablo. Di ba? Ano ang una? Katoliko. Di ba? Unang-una, Katoliko. 33 AD, kiniklaim nila na sila daw ang totoo na iglesia ay tinatag ni Yesu Kristo. Which is, kung may common sense kang tao at nalalaman mo ang brief history, hindi ka maniniwala doon. Kalokohan yun. Roma ang pumatay kay Yesu Kristo. Roma ang naghahari nung panahon na yon. Ang mga apostol doon pinagpupugutan ng ulo. Diba? Si Juan nilason, pero nakasurvive. Saan siya tinapon? Dahil sa pagkakadismaya ng mga sundalo ng Roma. Diba sa Patmos? Doon siya namatay. Kinuha siya ni Yesu Kristo dahil tapos na ang duty niya, naisulat na niya ang aklat ng pahayag, ang Revelations. Siya lang ang nakasurvive. Lahat pinatay ng Roma. Diba? Isipin nyo na lang yun. Diba? Noong time bang yun? Biglang ganun kabilis, babalik ta rin ng Roma na sila ang tunay? Ganun ba yun? Ganun ba? Pinalalabas nila sila ang totoo. Pero kung titingnan mo yung 10 utos, ay nako, yung unang commandment, second commandment, wala na, labag na. Nilabag na ng mga Katoliko yan. Larawang inanyuan, rebulto, labag na. Sinisilip na lalagi si Moises. Sino ba si Moises? Ay di ba direktang mensahero ng Ama? Kaya lang naman niya ginawa yon dahil sa sagradong kaban. Di ba?
Sagradong kaban yun. Banal yung nasa loob nun. Diba? Ang mga aklat na ginawa niya, mga kapangyarihan, mga banal, as in lahat nandun. Kaya inutusan siya ng Diyos na gawin ng mga simbolo ang kerubin. Diba? Nasa Exodo 25 yan. Exodo chapter 25. Hindi ko na babasahin. Pang ano lang tong video to eh. Para matauhan ng karamihan sana. Sinisilip na naman ng Katoliko itong kaban ni Moises. Tapos babalik ta rin na naman nila. Sabi nila, pinag-utos daw ng Diyos na gumawa ng rebulto ng mga ganyan larawan. Ha? Ang dami nilang sinisilip. Si Ezekiel, na naginip. May nakita siya mga larawan doon sa kabila, sa langit. Sa kabila, take note, sa kabila. Ano bang sabi sa 10 utos? Basahin na nga natin. Binabaliktad nila yung katuwiran ng Diyos eh. Yung puri, kinaangkin nila, di ba? Basahin nyo ha. Una, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yan pa lang, nilabag na. Yung Papa ng Roma, niluluhuran nila. Hinahalikan nila ang kamay. Sino ba yun? Tao lang yun, kapantay nyo lang yun. Ha? Sumunod. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyoan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas ng langit. Di ba na naginip si Ezekiel? Saan yun? Sa itaas sa langit. Ang linaw, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyoan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. So lahat ng nandito sa libutan, kung ano man yung mga kaalaman doon sa kabila sa langit, walang sinabi ang Diyos. Ha? Wala siyang sinabi na gumawa kayo ng larawang inanyuan o kaya ng mga rebulto. Ayaw niya dyan. Kasi siya seloso, mapanibughuin. Tandaan nyo. Ito pa, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Ayan linaw. At ito pa ang sumpa na aking dinadalawang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Sa mga tuwid, lahat ng yumuyukod, lumuluhod sa rebulto o sa tao, sa Pope ng Vatican, na nagkiklaim na siya ay holy, kalokohan nyo. Tapos gumawa pa ng larawang inanyuan. Ang palusot pa nila, remembrance daw. Ano ba naman yan? Remembrance. Ang linaw-linaw ng 10 utos, hindi nyo masunod. Diba? Tama ba ako? Ako kasi Kristiyano, pero wala akong sekta. Dahil lang sekta, yung 43,200 sects sa buong mundo na nakarehistro sa mga ahensya ng gobyerno sa buong mundo, lahat yan patibong. Tandaan nyo, lahat yan patibong. Kung si Moises ay nagpapalaya, ba't yung 43,000 plus na mga sekta na yan, kanya-kanya ng pananakop sa tao, kanya-kanya ng kulimbat ng salapi, diba? Isipin nyo, yung 43,000 na yan, yung Katoliko na yan, yung Islam na yan, kung ano-ano pang ditong maraming sekta sa Pilipinas, kita nyo sakupan sila. Paramihan sila ng paramihan ng mga miyembro. May totoo ba sa mga yan? Isipin nyo, may totoo ba? Si Moises nagpapalaya, sila nananakop, baliktad. May money involved pa. Diba? Ang linaw-linaw sinabi sa Mateo 10:8 hanggang 10. Nalaman yung walang bayad, ibigay nyo ng walang bayad. Kahit supot ng pagkain,
Ba? As nandun yan, Mateo 10, 8 hanggang 10. Sinisilip nila yung Malakias, 3 Gs. Yung buong Malakias 3 na yon, may sinabi ba doon na salapi? Sugo ng Panginoon yun, mensahe ng sugo ng Panginoon. So, ibig sabihin, yung Malakias 3 Gs na yan, talinghaga yan. Malalim yan. Mahirap magpaliwanag ng malalalim na bagay, lalo sa video na to. Kaya, binibigyan ko lang kayo ng idea o ng enlightenment para matauhan kayo. Kasi, una sa lahat, kaluluwa yung nakasalalay sa atin. Pag sinabing kaluluwa, hindi yan namamatay. Kung ano yung nararamdaman nyo dito sa lupa at kayo ay namatay, yung nararamdaman yung sakit dito sa lupa nung kayo ay nabubuhay, pag nabanlian kayo ng tubig, napakasakit niyan. Doon sa impyerno, ay, ewan. Ba? Buong katawan nyo na yung ilulublob doon. Kahit anong atungan nyo, kahit anong hingin nyo ng tulong, tinatawanan lang kayo ni Satanas doon sa trono niya. Pinagmamasdan lang kayo. Ha? Kaya sana hanggat buhay pa kayo, mag-isip-isip na kayo. Hindi kayo maliligtas sa mga 43,200 sekta na yan. Patibong yan. Kasi, yung mga 43,200 na sekta na yan, Katoliko, Islam, Buddhism, etc., patibong yan. Patibong. Tandaan nyo to ha. Patibong yan. Wala kayong kalayaan dyan. Huwag kayong magpasakop sa mga tradisyon yan. Yung mga tradisyon yan, hindi yan biblical. Tandaan nyo. Hindi yan biblical. Napakadami pang dapat alamin ng tao. Huwag kayong umasa dun sa mga sekta nyo. Baliktarin nyo. Unahan nyo sila. Yung mga pastor nyo, huwag kayong umasa dyan. Hindi ako sa nagmamapuri. Pero, wala at wala yan. Kung sa mga usaping banal, wala. Sa huling araw, sa end times, alam niyo kung sinong makakalaban? Yan ang mga Illuminati. Illuminati o mga Freemasonry. Yan ang makakalaban. Yung mga tao na yan, may mga alam na mga kapangyarihan yan, mga black magic. Kung alam niyo yung mga orasyon, yan ang mga hawak niyan. Kaya yung mga sekta na yan, yung sabihin ko na yung totoo, yung hindi ako plastic eh, yung mga born again Christian na yan, Sabadista, mga kung ano-anong mga sekta. Totoo naman kasi si Jesus na parito, hindi para sa kalayaan, hindi para sa kapayapaan, kundi maging tabak. Ito, pinapaliwanag ko sa inyo kasi tabak talaga si Yesu Kristo. Kaya siya na parito para ituwid niya ang mali. Hindi niya para konsintihin ang mali. Naintindihan niyo ba ako? Tabak, nakakapatay, ba? Nakakahasa, pantuwid, yan ang tabak. Tandaan niyo yan. Kaya siya bumaba dito. Ang berbo, Diyos. Sa lumang tipan, isa lang. Pero dahil nagkamali ng mga tradisyon, sa totoo lang, ito sabihin ko sa inyo, nagkamali sila Haring Solomon. Ayan ang sinisilip ng mga Katoliko na dinala nila hanggang ngayon. Ang tradisyon ni Haring Solomon. Sino ba si Haring Solomon? Hari siya, di ba? Hindi naman siya propeta. Anak siya ni David. Si David, naniniwala ako, hirang ng ama yan.
Pero si Haring Solomon, ayoko mag-judge, pero siya nagpasimula ng templong gawa ng kamay at saka ng mga rebulto na ginaya naman ng mga Katoliko. Dahil yan ha, siya ang nagpasimula ng mga templong gawa ng kamay na ginaya ng Katoliko at saka ng mga rebulto. Kasi sinisilip ng mga Katoliko na ang templo ni Haring Solomon maraming rebulto. Sabi nila, inutusan daw si Haring Solomon ng Diyos na gumawa ng rebulto. Sige nga, basahin nyo nga yung buong hari, buong kronika. Ni isang talata doon, walang direktang utos ang Diyos kay Haring Solomon na gumawa noon. Kaya wag nyong i-claim na pinayagan siya. At wag nyo nang i-claim na pinayagan kayo ng mga Katoliko na gumawa ng rebulto ng mga larawang inanyuan. Kasi si Moises lang ang pinayagang gumawa, pero sa kaban lang yun. Tandaan nyo yan ha. Sa kaban lang yun. Dahil sagrado yun. Nandun lahat ng lihim, mga kapangyarihan, binaba lahat kay Moises. Dahil hirang siya. Propeta, hirang lahat sa kanya na si Moises. Nagpapalaya, hindi nangungulong, hindi nananakop si Moises. Tandaan niyo yan ha. Nagpapalaya siya ng mga alipin, ng mga tao. Kasi nakakapagod na rin eh. So ito, inilabas ko tong video na to. Kasi may calling na sa akin. Kanya-kanya tayo ng calling. Pero to, sinasabi ko to. Kaya ako tong ginawang video na to para matauhan na ang lahat. Walang sektang maliligtas. Lahat yan patibong. Inuulit ko sa inyo ha. Lahat yan patibong. Bakit? Eto. Nasaan ba ang Diyos? Nasa labas? Nasa loob ng tao? Bakit ba tayo humihinga? Bakit ba tayo gumagalaw? Isipin niyo yan. Nasaan ba ang Diyos? Doon sa first video na nilabas ko, pinaliwanag ko na lahat doon. Kaya ulitin nyo na lang sana para maunawaan nyo. Kung nasaan ba talaga ang Diyos, sino yan, ano yan, anong role niya sa buhay natin, bawat isang tao. Kumpleto yon sa first video ko. Ito, binabahagi ko ng libre. Kasi libre ko nalaman to. Turo sa akin ng Diyos. Hindi ko kailangan ng pera nyo. May sarili akong pera. Kaya hindi ako katulad ng mga pastor dyan, ng mga pag-imbabaw, na namantala, mga lobong maninila, mukhang mukha lang pera, nagpapayaman. Diba? Hindi ba sila pwedeng mangaral ng Bible na libre, na galing sa sarili ng bulsa? Hindi ba nila kaya yon? Yan tayo eh. Buti sana, kung yung binabayad sa mga pastor na to, mga bulaang pastor na to, sulit. Kung spiritual yung turo nila. Hindi eh. Dinadala sa matatamis sa salita eh. Yan ang nakakagalit dyan. Diyan galit ang Diyos sa mga lobong mani nila. Kasi marami na silang binibiktimang kaluluwa. Tandaan yan. Napakadami na binibiktimang kaluluwa. Buhay pa lang ha, take note. Buhay pa lang binibiktima na nila. Binubulag na nila. Yan. Diyan galit ang Diyos. Tandaan nyo to. Ang Diyos wala sa labas ng tao, nasa loob. Ang relihiyon, Diyos ang pinuno. Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon. Tandaan yun, ang dalisay na relihiyon sa harap ng Diyos ay ito. Basahin nyo lang, Santiago 1:27. Kaya yung mga nagsasabing walang kaligtasan ng relihiyon, mali kayo ng term. Sekta. Walang sektang maliligtas dahil yan lahat ay patibong. Tandaan nyo yan.
Nilabas ko to kasi nasa end times na tayo. Tandaan nyo yan. Nasa end times na tayo. Malapit na. Yung global warming na yan, hindi na mapipigilan yan kahit anong gawin ng mga tao dyan. Painit ng painit yan every 5 years. Every year, tataas ng 1 Celsius ang temperatura. Sipin nyo. Kung dati, ang klima lang sa atin 32, 33, ganyan. Mga 1990s. Pero ngayon, 2016, umaabot na ng 40, 43. Tandaan nyo, ang init na, grabe. Paano pa kaya sa 2020? Baka umabot na tayo ng 45. Paano pa sa 2030? Baka 50 na o 50 plus pa. Sa Metro Manila yan Kasi meron nang umabot ditong 51 degrees Celsius. Hindi ko tanda kung saan, Tugigaraw ba yan? Kasama yan sa propesiya ng Ama. Nagsimula yan yung 5 blood moon. Yung huling-huli, 2015, September 28. Ayan na ang hudyat ng pag-asik niya ng Espiritu sa lahat ng laman. Gawa 2, 17 hanggang 20. Basahin niyo yan. Yan na ang simula. Ay, nako. Sana matauhan na kayo. Tandaan nyo to, walang sektang maliligtas. Dahil ang mga tunay na hirang ng Diyos, hindi nagpapasikat. Nagsasabi yan ng palihim. Kaya lang, nagmamadali na. Tandaan nyo na, nagmamadali na. Kasi, ang mga hirang, sumasabay na sa galawan ng mga Katoliko. Yung black propaganda nila. One world religion. Kaya yung mga miyembro ng sekta dyan, mag-isip-isip na kayo. Una sa lahat, mababaw ang turo, aral lupa, wala kayong aral sa spiritual. Ang Vatican, nasa kanila ang kaban ni Moises. Tandaan nyo yan. Yung pinapakita nila sa tao na replika, sinasabi nila yun daw ang kaban. Replika lang yun. Sinong niloko nyo? Nasa ilalim ng Vatican, totoong kaban. Ayaw nyong papasukin yung ibang tao. Nililihim nyo. Kasi ang nakakapasok lang doon yung mga high priest, Jesuit priest, na matataas ang ranggo, sila lang ang pwedeng makakita doon sa talagang kaban na ginawa ni Moises na tinatago ng Vatican 2,000 years ago pa. Tandaan yan. Yan ang sinadya ni Jesucristo, kaya bumaba ang berbo dito. Ang Ama, dahil sa pagmamahal niya sa sanlibutan, ibinaba niya ang kanyang bugtong na anak para iligtas ang sanlibutan sa kapahamakan. Tandaan niya na, ang Ama, ibinaba ang bugtong na anak para iligtas ang sanlibutan sa kapahamakan. Tandaan nyo, Ama, Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, 3, kaya tinawag na Trinity. Na nauuwi sa isa. Yan ang purpose niya. Para iligtas ang tao sa maling tradisyon, kautusan, at palayain sa kahirapan. Dahil sa mga tradisyon ng lumang tipan. Tandaan nyo. Kung nagbabasa kayo ng Hebreo, tsaka ng Roma, tsaka Korinto, halos lahat ng libro ni Pablo. Dahil siya ang huling-huli. Tandaan nyo, huling-huling propeta. Hirang din yan si Pablo. Kung mababasa nyo lahat ng libro niya, diyan nyo malalaman ang mga lihim. Kung maunawaan nyo, maunawaan nyo. Pero sa bagong tipan,
buong Bagong Tipan, simula Mateo hanggang pahayag. Pag naunawaan nyo to, tandaan nyo, sabihin ko sa inyo, para daig nyo pa jumakpat sa loto. Ganito kasi yan, dahil nga Bagong Tipan to, dito lahat nagbago dahil bumaba ang berbo. Ngayon, pag-aaralan nyo to, hindi lang kayo dito magbe-base, meron din sa Lumang Tipan. Hindi nyo pwede itong tanggalin kasi karamihan ng sekta ngayon dito sila dumedepende sa Bagong Tipan. Hindi nila ganong binibigyan na ng importansya itong Lumang Tipan. Tingnan nyo, halos triple yung Lumang Tipan kumpara mo sa Bagong Tipan, tapos iwawaglit nyo lang to, yung Lumang Tipan. Hindi nyo ba kayang pagtugmain tong bago at saka Lumang Tipan? Sana palawakin nyo naman kayong mga pastor, diba? Sana palawakin nyo, palalimin nyo naman yung turo doon sa mga tinuturuan nyo, kasi sayang yung binabayad sa inyo. Tuwan-tuwa kayo, nagpapayaman lang kayo hindi pa sulit. Ay. Ito lang, inaantok na ako pero parang may something na nag-ano sa akin na iyan ko tong video to Kasi ang gusto ko talaga, ang tao ay maging malaya. Kasi nasa kanila ang Diyos. Kilalanin nila yung sarili nila para hindi sila mahatulan. Diba? Nasa bawat tao natatago ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan yan, mga kapatid. Nasa bawat tao, nasa loob, wala sa labas, ang kapangyarihan na banal na Diyos. At kapag yan ay nalaman nyo, sinasabi ko sa inyo, para na rin kayong apostol, kaya nyo na rin magpagaling. Libre yan. Kung maunawaan nyo, nandito ako. Ako gabay nyo. Hindi ko kailangan ng pera, kailangan ko lang ng pakinig nyo. Sana magpakababa kayo. Yan ang hiling ko sa inyo. Hindi ko ginagawa ito sa sarili kong kapakinabangan. Hindi ako nagpapasikat. Kaya nga lahat ng video ko, hindi ko pinapakita yung mukha ko Kasi alam ko, paglabas ng mga video ko, marami akong patatamaan na sekta kasi mga pansamantala yan. Pera-pera lang yan. Magtatayo ako ng bagong sekta para magkapera ako. Kasi yung malaki yung stress G's, pera daw yun, pero hindi naman. Sino niloko nyo? Ang pera, espiritu ng sanlibutan yan, hindi espiritong galing sa Diyos. Dahil lang Diyos, kahit kailan di yan naghirap. Napakayaman yan, lahat ng malalaman natin. Pag-aari niya, ultimo buhay natin siya yan Utang natin sa Kanya. Kaya huwag nyo nakawan ng tao. Huwag nyo nakawan ng tao, maawa kayo. Imbis pangkain na lang nila sa pamilya nila, may 10% pa. Sana pupunta sa inyo, hindi naman sa Diyos. Ang Diyos mayaman noon pa. Buong universe sa Kanya. Kailan nyo naghirap? Sino niloloko nyo? Mayaman ng Diyos, tandaan nyo yan. Hindi yan naghihirap. Hindi niya kailangan ng pera nyo. Pangkain nyo lang, nabusog pa yung templo nyo. Ingatan yung buo yung katawan nyo. Yan ang templong banal ng Diyos. Huwag nyo sirain. Iwasan nyo na rin ang bisyo. Kasi kung sumusunod kayo sa utos niya, wala siyang ibibigay na sakit sa inyo. Ayaw nyo maniwala matagal na akong hindi nagkakasakit. Basahin natin. Exodo 15:26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo.
na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Tandaan nyo, Exodo 15:26. Yan. Dahil lahat ng sakit, saway yan ng Ama sa inyo. Dahil siya ang buhay nyo. 24/7 nyo siyang kasama pero hindi nyo siya kinikilala. Pero kahit ganon, mahal pa rin niya kayo, hindi niya ka pinapabayaan. Kasi ultimo sa pagtulog nyo, paglalakad nyo, siya ang gumigising sa inyo, 24/7 yan, di kayo iniiwan. Pero ano kinikilala nyo? Nasa labas. Hinihintay nyo pang bumalik, nasa inyo lang pala. Diba? Gano'n na yung paninibugho niya. Isipin nyo. Nasa loob nyo na, pero ang layo ng kinikilala nyo. Lahat kayong mga nasiktadong tao. Kaya walang maliligtas. Mga patibong yan. Sana mapaisip kayo sa video na to. Tandaan nyo yan. Wala sa labas, nasa inyo. Kilalanan nyo yung sarili nyo. Kung sino yung bumubuhay sa inyong espiritu na yan. Sana i-share nyo tong video na to pagkatapos yung panoorin. I therefore conclude, no sect will be saved. Lalong-lalo na yung Katoliko na yan. Impyerno yan. Sila ang hari ng impyerno, mga Katoliko. Daan nyo. At saka yung Islam, magpinsan yung dalawang yan. Sila ang bubuo ng one world religion, tandaan nyo. Sinabi sa akin yan. Ako, bilang ako ay may alam din sa mga banal, yung alam ko hindi ko ginagamit sa masama. Dumidirekta ako sa kanya dahil si Jesucristo ay ginawa kong daan para makilala siya ng lubusan. Dahil si Jesucristo ang tagapamamagitan at ang Ama ang dapat nating sinasamba, hindi siya. Tandaan niyo yan, ha? Si Jesucristo ang tagapamamagitan. Kaya bakit yung sinasamba si Jesucristo? Hindi naman siya na parito para siya ang sambahin nyo, kundi ipakilala niya yung ama niya na nasa langit, na ama rin naman nating lahat. Tandaan nyo, ha, siya ay ibinabari ito para iligtas tayo, para siya ang ating maging pinakapangulong pastor sa lahat. Wala lang ibang daan kundi siya lamang. Yung turo niya, unawain nyo mabuti. Kung titingnan nyo buong bagong tipan, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, halos lahat ng mga turo ni Jesucristo ay parabola. Kaya kung wala kayong kaunawaan at malalim yan, kung mababaw ang kaunawaan nyo, hindi nyo makukuha yung mga mensahe niya talaga. Kaya sana yung mga pastor nyo, ituro sa inyo, himay-himahin sa inyo yung mga parabola ni Jesucristo para matukoy nyo yung talaga mensaheng gusto niya iparating sa inyo. Yun lang. Tandaan nyo na, sa mga nakapanood ng video na to, wala akong balak magtayo ng sekta. Dahil ako mismo ay against sa mga sekta. Dahil ang sekta, ulitin ko, nananakop yan. Hindi yan nagpapalaya. Ayaw nilang ipakilala, siguro hindi nila alam. Kaya ganon. Kasi ayaw nilang ipakilala yung Diyos na nasa bawat tao. Diba? Ang Diyos nasa bawat tao. Take note, nasa bawat tao. Wala sa labas. Saan kayo magpapasakop kung yung Diyos ay nasa inyo? Eh di sa inyo, maging malaya kayo. Dahil nyo, maging malaya kayo. Huwag kayong maging sunod-sunuran dyan sa mga founder nyo, sa mga pastor nyo. Subukan nyo huwag mag-ikapo na pinaniniwala nyo sa lapihan. Huwag kayong magbigay. Lahat kayo, huwag kayong magbigay na salapi. Sa loob ng isang buwan, huwag kayong magbigay. Tingnan natin kung ano magiging reaction ng mga anong yan. Walang kabusugan na yan. Sige. Huwag kayong magbigay. Isang buwan. Pag hindi lugi yung negosyo niya. Sila mga wala kabusugan. Mga walang kabusugan yan. Tandaan nyo, kung mawala na kayo dyan sa mga sekta nyo, wala kayong mapupurat dyan.
Ang babaw ng aral. Walang spiritual. Dahil nyo, malapit na end times. Itong video na to nilabas ko para sa inyong lahat. Kalaban natin, Illuminati. Ang Illuminati, ang mga Freemasons, maraming black magic yan, mga orasyon. Kaya mga sekta, meron ba tinuro sa inyo mga pastor nyo na mga kapower, mga kapangyarihan? Di ba wala naman? Puro lang in Jesus name. Kung ang demonyo, sa kabilang buhay, naghahari na. Natural, alam nun ng mga banal. Ang inalam ng mga sekta, Hesus Kristo lang. Pangalan ng laman, Jesus. Kaya yung mga palabas ng mga sektang yan, binibidyoan nila, kinakalat nila na may inaaniban daw ng masamang demonyo, tapos in Jesus na mapapalabas nila yung demonyo. Iba na lang, lokohin nyo. Gumawa kayo ng pelikula. Siguro movie lang, papaliwala nyo ganyan. Pero ang totoong demonyo, sabihin nyo na in Jesus name, tatawanan lang kayo nun. Tandaan nyo, maniwala kayo sa akin. Dahil ang demonyo, lalo yung malalakas na demonyo, tandaan nyo to alam niya ng mga banal, ang mga kapangyarihan, alam din nila. Tandaan nyo, ang mga banal, ang mga kapangyarihan, alam din nila. Kung anong kaalaman ng Ama. Dahil si Satanas ang pinuno niyan, alam niya. Pero dahil ang Ama ang pinakapinuno ng lahat, ang lumabas ngayon, si Satanas, ay utosan na lang niya para subukin ng bawat nilalang na tao niya na ibababa dito sa sanlibutan. Tandaan niyo to. Tandaan niyo yan. Kaya kung in Jesus name nyo, tatawanan lang kayo ng totoong demonyo. Kung alam niyo kung alam niyo to, sana may nakakaalam sa inyo. May isang miyembro ng sekta, hindi ko alam, born again Christian nagwawasak siya nagwawasak siya ng mga rebulto. Anong nangyari sa kanya? Para siyang sinaniban, para siyang nabaliw. Yung mga rebulto na yan, pinamamahayan niya ng mga demonyo. Lalo yung mga 5 taon ng mahigit na nakatayo doon sa mga simbahan na yan. May demonyo yan sa loob. Kaya kung wala kayong alam na banal, huwag niyong tangkain na wasakin yan. Sa inyo yan sasanib. Nakakaawa kayo. Yung mga tumutalig sa akin na sinasabi wala akong alam, maawa kayo sa kaluluwa niyo. Huwag kayong magmampuri. Magpakababa kayo. Tuturuan ko kayo. Walang bayad itong magpapahayag ko. Gusto nyo malaman yung mga kung ano man na nalalaman ko na mga banal, meron tayong tamang pamamaraan dyan. Dahil ang banal, hindi ay hinahayag. Pinag-aaralan mabuti yan. At Diyos din ang magpapahayag yan sa inyo, hindi ako. Matayo 7:6. Masahin nyo yan. Ang mga banal, hindi yan parang candy na binibigay. Pinaghihirapan yan. So yan. Sana matauhan na kayo. Kung mawala kayo sa mga sekta nyo, andaan nyo, ulitin ko si Moises nagpapalaya. Pero ang mga sekta nananakop. Tandaan nyo para magkaroon sila ng pera, para yumaman sila. Tandaan nyo yan. Si Moises nagpapalaya. Ang sekta nananakop. Yung mga tupang nawawala, nilalagay sa patibong, kinukulong. Tandaan niyo yan Si Moises, yung mga tupang na sa kulungan ng Ehipto, pinalaya niya. Ulitin ko ulit Si Moises, yung mga tupa ng Diyos na Israelita, pinalaya niya sa kamay ni Ramses. Pinalaya niya. Yung mga sekta, nagkanya-kanya, nagtayo. Nagtayo ng grupo. Sinasakop ang mga tao, mga miyembro, sunod-sunuran. Tandaan nyo, yun ang sekta. Matauhan na sana kayo. Naawa ako dun sa mga nabibiktima ng mga bulaang sekta na yan. Nakakaawa kasi. Mahirap talaga.
Kasi kaluluwa nyo yung nakataya. Wala nang kamatayan yun pag namatay na kayo. Tandaan nyo yan. Sana maraming maliwanagan dito sa video na inilabas ko na to. Kasi gusto ko talagang maligtas ang mga tao eh. Maging malaya kayo, mga kapatid na Kristiyano. Maging malaya kayo. Dahil ang Diyos ay nasa bawat tao. Kilalanin nyo yung bumubuhay sa inyo. Kung bakit kayo humihinga. Kilalanin nyo yan. Ang buong ebanghelyo, pag nalaman nyo ang buod nito, ng buong Biblia, tandaan nyo ng buong Biblia, pag nalaman nyo ang lihim ng Diyos, salamin nyo to. Tandaan nyo. Ako nga. Ito yan. Biblia. Kayo to. Tandaan nyo. Kayo to. Huwag na kayong lumayo. Kayo yan. Huwag na kayong maghintay ng darating pa. Tandaan nyo, Omega. Simula. Ay mali. Omega pala, katapusan. Alpha, creation. O sige. Alpha, Omega. Ito na lang, basic. Alpha, Omega. Una, katapusan. Sinong susundo sa inyo? Katapusan na. Hinihintay niyong babalik? Wala nang babalik. Hinihintay niyo, bulalakaw, asteroid, mabibiyak ang lupa, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng maraming buhawi, magpuputukan ng mga bulkan, magkakaroon ng gera. Yung paniniwalaan tribulation, mangyayari talaga yan sa end times. Tandaan nyo lalabas si Abaddon, bibiyak ang lupa, somewhere in this earth, nandito siya, nagtatago siya. Maraming misteryo sa mundo, tandaan nyo. Hindi lahat ng nasa mundo na-discover ng mga scientists. Literal na mangyayari yung nasa Revelation. History will repeat itself. Yung nangyari sa Exodo noon, na mga peste na binaba ng Diyos para kay Ramses, mangyayari yon. Hindi na sa Ehipto, kundi sa buong mundo. Tandaan nyo to. Medyo antok na kasi ako eh. Pero ginising ako eh. Hindi kasi ako mapakali. Yun. So, sana please subscribe nyo yung mga video ko. Libre to. Tandaan nyo libre to. Hindi ko kailangan ng pera nyo. May sarili akong pera at may trabaho ako. Sana bigyan nyo ako ng pagkakataon. Maging mapanuri kayo. Huwag kayong mag-stay sa isang sekta. Huwag kayong umasa sa pastor. Magsaliksik kayo. Magtiyaga kayo. Lahat ng tao pwede magbasa ng Bible. Tandaan nyo. Pwede magbasa ng Bible Hindi namimili ang Diyos. Lahat yan may kakayahan na maging hirang. Kaya lang, bilang na. Tandaan nyo bilang na. Hinahanap niya lang ang mga tupa niya na mga hirang niya na magmamana ng kaharian niya. So, yun lang. So, ang video na to, pinamagatan kong ang mga patibong. Tandaan nyo maging malaya sana kayo sa mga sekta. Wala kayong mahuhuta dyan, peperahan lang kayo nyan. Palayain nyo yung sarili nyo sa mga yan. Dahil ang Diyos nasa bawat tao. Wala sa labas. Nasa inyo lang. Maniwala kayo sa akin Pag nalaman nyo talaga yan, yung espiritong nakalihim sa buong pagkataong loob nyo, para na kayong magiging apostol. Kaya nyo rin magpagaling. Etc. So, yun lang. Magandang umaga. 2:00 na rin ng madaling araw. Yun lang. God bless sa lahat. Yun lang. God bless.